yun yung time na pwede kayong mag-off. Okay, so ito na yung ating lecture. Sabihin lang ninyo kung nasusundan ninyo ako. Ano? Okay, so na-find out ko doon sa unang activity sheets ninyo, week 1 and week 2. Hindi ninyo sinunod yung ating template. Doon sa ating pad paper, left part, upper left part, ilagay mo dito yung pangalan mo. Okay? Kagaya halimbawa dito, lagay natin si Denise Jade. And Libarios. Nako. Yan. Nakalagay siya dyan. As much as possible, caps lock na lang. Meron yung mga iba, hindi niya naisulat, kaya ngayon, na-check ko na lahat ng papel ninyo. Ang naging problema na lang is, hindi ko matrace kung kanino yung mga walang pangalan. Okay, kung ikaw ay section Aguinaldo, pakilagay ang grade 7 Aguinaldo, pwede namang Mabini, Luna, and so on. And then sa pinakagitna niya, Math 7, Quarter 1, Week 3. Ayan, huwag ninyong kalilimutan yan para mag-credit kayo doon sa week number. Yung mga iba hindi niya sinunod yung kanyang template, kaya ang ginawa ko, pinagsama ko na lang yung week 1 at saka ng week 2. Okay? Next, ang first activity natin doon sa week 3 ay absolute value. Tama? Tama ba? Absolute value. So yung first activity natin ay absolutely simple. Okay, ang tanong ko ngayon, napanood nyo ba yung ating video na sinend ko? Sino ang nakapanood? Pakibilang yung nakapanood. Actually, alam ko na pala nandun sa ating FB group. Yung mga nag-like, yung mga nag-heart, yung mga scene, nakita ko na doon. Papakita ko sa inyo muna yung, okay, reminder. Just in case, pwede kayong mag-screenshot. Okay? Pwede kayong mag-screenshot. Ito yung sagot natin doon sa week 1. Ito yung question natin, right? Okay, yan yung mga question natin. Yan. Ito yung kanyang sagot. Kaya na-mark X yung mga ibang sagot ninyo kasi ang sabi ko doon sa tutorial natin, dapat meron siyang set of. Tama? Set of months of the year. So hanggang kapag year lang ang nilagay mo, that is wrong. Kasi hindi siya well-defined. It should be well-defined. Ano nga ba yung commonality ng mga months na yon? It begins in letter J. So yan yung sagot. Ito naman, magkakaiba yan kasi depende yan sa parents natin o kaya doon sa family ninyo. Yan yung mga sagot. False, false, true, false, false, true. Yan yung sagot sa set 3. Okay, ito naman yung week 2, the Venn diagram. Okay, I hope na yan yung sagot naman sa Venn diagram. Okay, sa food chain natin, yan. On my own, answers may vary. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Mathematics 7, Quarter 1, Week 3. So ang competency natin is represents the absolute value of a number line as the distance of a number from 0. Okay, so you have already your idea or knowledge about absolute value, right? Okay, ano nga ba ang absolute value? Anyone from the group? What is absolute value? Alcris? Ano ang absolute value, Alcris? Oh, nag-off na siya ng microphone. Mama ko na lang. Sige nga, Jade. Absolute value describes the distance of a number
on the number line from Okay. 0 to Okay. Very good. Okay. So ano ang meron sa absolute value? It is distance, right? Nakikita ninyo yung aking monitor? Nakikita ang monitor? Ito, hindi ninyo nakikita? Hindi po. Ulitin natin. Bakit hindi nyo nakikita? Ma'am, wala po kami nakikita. Wala kayong nakikita? Saglit lang. Wala po, mami. Ayan, kayo? hindi. Wala Hindi niyo nakikita ito? Hindi, ma'am. Ah, Ma'am, share screen ba? share screen. Naka-share screen ako. Ma'am, wala naman. Ah? Ma'am, wala naman po. Wala naman po. Oh, ito meron na. Meron na kanina. Meron na, di ba? Sino ang gumagamit ng laptop? Yung CP lang. Ma'am, cellphone lang po. Ma'am, cellphone din po. Ma'am, cellphone po. Ma'am, cellphone. Ma'am, cellphone po. Ma'am. Meron na po. Saan? Wala. Wala naman. Hindi niyo nakikita itong screen natin? Wala po. Wala naman po. Hindi po. Ito, nakikita ninyo ito? Hindi po. Hindi po. Hindi po. Pwedeng pasend kayo sa picture. Ba't hindi ninyo makita? Ma'am, kanina meron na. Kanina meron, di ba? Ano po? Pero nawala bigla po. Nawala. Kasi naka-share screen ako eh. Present now, sabi niya. Oh, your entire screen. Ayan na. Ma'am, baka There, ayan. Oh, nakita ko na. Ayan, nakikita na ninyo? Ma'am, meron. Yes, Oh, ayan. So, doon sa binasa kanina, we have the absolute value. Ano yung mga keywords pag sinabing absolute value? One word is the distance of a number. Distance, and then we have number line. Ano nga ba yung number line? It is a line containing numbers, usually a horizontal line. It begins from 0. Okay. Without considering which direction from 0 the number lies. Never negative. So absolute value is never negative. Hindi siya pwedeng maging negative. Are you familiar with positive and negative numbers? Yes. Familiar kayo? Napag-aralan niyo ng elementary yung positive and negative numbers? Opo. Okay. May 0 din ba? Opo. Oo. Anong term, mathematical term related to positive numbers, negative numbers, and 0? Ang tawag sa kanya ay number line. Tama? Ang tawag sa kanya ay integers. Okay, so you can find integers in the number line. Nagwawala-wala ito. Okay. So the symbol for absolute value is what? Two straight line or bars. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo na integers in the number line. So at the center, we have 0. On the right of 0, we have positive integers, positive numbers. Okay? 1, 2, 3, 4. Nakikita ninyo yung aking mouse? Okay, this is an indication that the line that we wala na namang nakikita? Meron sa akin. Meron Wala.
Huwag na kayo mag-off ng microphone para malaman ko kung... Ma'am, meron sa akin. Okay. Meron po. So, itong arrow to the right, nakikita ninyo ito? Yes, ma'am. Ayan, ano ang ibig sabihin niyan? Pwedeng mag-extend yung line. Kaya kung pwedeng mag-extend yung line, pwedeng madagdagan yung numbers natin, 5, 6, 7, 8, and so on. Meaning to say, infinite ito kung gaano kahaba, hindi natin siya alam. Infinite. Okay? Walang katapusan yan. Ganon din to the left. All the numbers found on the left of 0 are negative integers. Okay? So, negative numbers, positive numbers, at the center is 0. 0 is neither positive nor negative. Anong ibig sabihin ng neither positive nor negative? Ang 0 daw ay walang sign. Hindi siya pwedeng positive, hindi siya pwedeng negative. Okay? So, ano nga ang nakapag-separate sa positive numbers at negative numbers? That is 0. Okay? Opo. Nagkakaintindihan tayo doon? Opo. So, balikan natin yung definition. Opo. Sabi niya, it doesn't matter about the direction. Okay? Halimbawa, from 0 to 4, ganito siya kahaba. Okay? So, yan. 1, 2, 3, 4 units to the right. Ngayon, ito naman. Negative 4. 1, 2, 3, 4. 4 units to the left. Ibig sabihin nun, ang haba ng positive 4 at ang haba ng negative 4 from 0 ay parehas. Kaya kapag sinabi nating absolute value, either positive or negative, there is a possibility na distance. Okay? Halimbawa, which is longer, positive 1 or negative 3? Ano ang mas mahaba, positive 1 or negative 3? Starting from our reference point dito sa 0. Ma'am, positive 1. Positive po. Ay, ulit ko ha. Pag sinabi natin value, it is regardless of the sign. Di ba? Ang tinitingnan ninyo kasi positive, negative. Ang napag-aralan ninyo ng elementary, ang positive is always greater than negative, right? Opo. Let's say 4. Yes, ma'am. 4 and negative 5. Siyempre, 4 is greater than 5. Sa 3. Okay, next. Meron kang gusto ng Ma'am, may nakikita. meron gusto ng Man, mo mag-join. Ma'am, Meron gusto kong mag-join. Nakakasunod kayo sa akin? Ma'am, nawala lang. Nakakasunod, okay. So, ano nga ba ang mas mahaba? Si 2 o si 3? Ay, si 1 o si 3? Negative 3. Ano ang mas negative mahaba? Negative 3. Yan ang tinatawag na absolute value. Huwag mong tingnan yung positive sign and then negative sign. Instead, kakalayo sa 0. Yung number na mas malayo sa 0 is longer than number nearer to 0. Okay? Punta tayo sa ating activity sheets. Ito yung activity sheets ninyo. Yan. Absolutely simple. Sino na nakasagot sa inyo nito? Ma'am, di ko pa po nasagutan. Very good. Kung hindi ka nasagutan. Ito yung aking explanation. Nakikita ninyo ito mga anak. Yes, ma'am. Okay. Ang sabi niya, activity 1, absolutely simple. Find the absolute value of the following number. Okay, ano ang sabi niya doon sa absolute value? Ano ang sabi niya kanina? The distance of a number on the number line. Let's say,
Itong negative 4, puntahan natin itong slide 4. Nasaan dito ang negative 4? Di ba nandito? Opo. Yes. Bibilangin ninyo kung gaano siya kalayo sa 0. So, 1, 2, 3, 4. Kaya ang sagot natin dito is 4. yan. Mamaya bibigyan ko kayo ng technique. Ito naman yung number 2. Balikan natin ito. Pag nag-extend tayo, lalagay natin dito yung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tama? Okay, so it's correct. 5. Kapag 16 naman, ilan siya? 16. Correct, 16. Ano ang napansin ninyo sa number 1 at number 3? Parehas din lang yung binigay. Pareha silang negative, right? Opo. Kasi ang shortcut ng absolute value is regardless of the negative sign. Kung ano yung number na nandoon sa loob ng absolute value symbol, you just copy and then the negative sign. Kagaya dito sa number 4. The number inside of the absolute value symbol is 25. There is negative. You remove negative, so it becomes 25. Tama? Opo. Is 320. Okay, so kailangan nyo pa ba ng iba pang halimbawa? Hindi na po. Okay na tayo sa activity 1. Opo. Balikan ko kayo. Okay na ba tayo, Jasmine? Opo. J. Mark? Opo. Alam niyo mayroon pang gustong ayan, admit. Yan. Julian, okay ka na Julian? Sabi mo, 6 lang nasagutan mo Opo, ma'am. Okay, so let's move on to activity number 2. Ayan. Try this. May nagtanong sa akin kanina, ma'am, paano ito? Sabi niya, hanggang kagabi. Ang sabi ko naman, minsanan na lang nating i-discuss bukas para lahat makakapanood. Okay. Hindi ko rin alam po. Meron tayong positive o kaya meron tayong addition symbol, di ba? Symbol. Di ba ito ay operation? Okay. Do not confuse about positive and plus sign. Okay? Kapag nasa operation ka, plus ang pagbasa mo. Pero kapag nasa nasa integers ka, sometimes yung plus sign nagiging positive. Okay? Sagutan natin 'yan. Ito ay kagaya siya sa number 1. I hope na yung activity sheets ninyo ay nasa tabi ninyo. Pwede na kayong magsagot habang kayo ay nakikinig. Okay. Paano natin isi-simplify itong mga absolute values? Okay. You are going to remove the absolute symbol, okay, by simplifying. So what is the absolute value of 15? Going back in here, absolute value of positive 5, sabi niyo 5. Kaya yung absolute value ng 15 is 50. Tama. Plus, absolute value of negative 6. Ang sabi ninyo kanina dito, ang absolute value ng negative 16 ay 16. Kaya yung absolute value ng negative 6 ay 6. Tama ba? Opo. Ngayon, make use of addition or okay, you're going to add the 2. What is 15 plus 6? 21. Magtatanong ako kung Risa, ang sagot? 21 po. Very good. That is 21. It is just an addition. Okay? Pagsamahin mo lang yung 15 and 16. So, dapat maging sensitive kayo sa mga operation symbol na ginagamit between the absolute value. Okay? 22 plus 23. Okay tayo? Okay. So, ito yung magiging sagot natin. Opo.
Lalagay ba yung namin sagot? Tingnan ninyo kung merong gustong gustong mag-join pa. Yan yung answer. Next, dito naman tayo. What is absolute value of negative 32, Laika? Laika, nakikita kita. Oh, ang ganda ng post mo. Laika de los Reyes. Oh, nawala si Laika. Jasmine. Ano ang absolute value of negative 32, Jasmine? Ma'am, 32. Correct. Tapos yung symbol niya dito na plus, kaya plus. Next, absolute value of 23, Jasmine. Ma'am, 23 din po. Correct. Okay. What is 32 plus 23? 55. 55. Correct. Yan. Next. O, tingnan niyo yung number 3. Ang number 3 ay katulad ng number 9 at saka number 10. So, ilang absolute value tayo dito? We have... Nawala. Okay, we have 3. So, don't worry, kahit marami yan, still, yung operation ninyo is addition. So, absolute value of negative 11. Magtawag ako, Julian, para sa iyo ang number 3. What is absolute value of negative 11? 11. 11 plus yung isa. Wala yun. Okay, yung isa, absolute value of 8 is 8. Tama? 8 plus 19. Oh, ito na sa'yo, Julian. What is 11 plus 8 plus 19? Madam, 38 po. Ma'am, 38 po. Very good. Yan. Dapat Jay, dapat nakalista yung mga nagre-recite. Sa bagay, naka-record naman na ito. May grade kasi sa recitation kahit online. Nagkakaintindihan? Opo. Sabi ni Glyza, ma'am, nahihiya po ako. Walang grade yung nahihiya. Ma'am, sabi niya rin sa akin, sabihin ko daw po sa inyo. Oh, tinext na niya, huwag kayong mahiya. Maganda ang online. Okay? Kahit hindi na pala mag-check si Jade. Kasi naka-record na ito. Yan. So, let's have activity 3. Yan. Try this. Okay? May mga pinalitan lang ako. Yan. So, simplify the following. Match column A to column B. So, sa activity 3 natin, letters lang ang ilalagay ninyong sagot sa papel. Okay? Explanation natin for number 1. Ang sagot ay letter E. Okay? Paano naging letter E ang number 1? Sino makaka-explain? Minus. Minus po. Sino makakapag-explain? Minus po sa 5 minus. Ma'am, wala naman po yun sa Ayan. Ma'am, wala naman. Ma'am, wala po yun. Ma'am, wala po din sa akin. Madam, wala po. Ma'am, wala rin sa akin. Wala po sa akin. Ma'am, wala din po sa akin. Ma'am, wala. Ma'am, wala po. Bakit meron sa akin? Madam, wala po sa amin. Okay. Madam, wala po. Okay, meron man o wala, sagutan natin ito. Okay? Opo. Paano naging 12 ang sagot natin? Letter E ang sagot natin doon. Magtawag ako ng pangalan. Peter. Paano naging letter E ang sagot natin sa number 1? Peter. Dam kasi pinag-add yung 5 plus 7. Kaya naging 12. Naging 12, correct. Absolute value of negative 5 is 5.
plus absolute value of negative 7 is 7. So if you will add the 2, it becomes 12. Correct. Next, number 2. Ano ang tamang sagot doon? Catherine. Bawal mahiya, hindi ko kayo nakikita. Boses lang Ma'am. ko. Ma'am Raven po ito, nakikigamit lang po ako kay mama ko. Oh, Raven, sagutin mo nga anak yung number 2. Anong letter? Ma'am, letter A. Correct, letter A. Tama. Kasi nga, absolute value of 5 is 5 plus absolute value of 3 is 3 equals 8. Next, number 3. Naku. Sino pa? Wala na akong makita. J. Mark. Ikaw naman, J. Mark. Ma'am, yung J-Mark po, JNP Gomez po yan. Gamit ko lang po yung kay papa ko. Sige nga, ikaw nga anak. Anong sagot mo? Ma'am, 32 po. Correct, 32. Because absolute value of negative 4 is 4. Plus absolute value of negative 28 is 28 equals 32. And that is letter D. Correct. Next. Number 4. Catherine. Back to Catherine. Hindi ko masyadong makita kasi dito sa monitor yung mga iba na participan. Kung hindi ko kayo matawag dahil hindi ko kayo makita, pwede kayong magsalita. Ano ang sagot natin doon, Catherine? Number 4? Ma'am Raven po. Oh, Raven. Ikaw ulit, Raven. Number 4. Ma'am B. Letter B. Tama ba ang letter B? Yes, ma'am. Letter B. Bakit tama ang letter B? Kasi pinag-minus na. Okay. Absolute value of 3 is 3. Minus kasi yung operation symbol. Minus absolute value of negative 1 is 1. That's why we have 2. So, in number 5, we have letter C. Tama? Yes, ma'am. Okay. So, any question about absolute value? Wala na. Okay. Do not confuse about negative. We are talking about the distance, either to the left or to the right. Okay, so let's have now explanation on week number 3. Okay, week number 3, addition and subtraction of integers. Okay, masyadong mahaba yan, di ba? Nakakalito, right? Because we have 3 ways in adding integers. Okay? Pero ang ibibigay ko lang sa inyo ay yung pinakamadali para hindi kayo masyadong ma-confuse. Okay? Ito na yon. Very simple. Are you familiar with like sign? Like. What do you mean by the word like? Like. Ito like. Like. Parehas. Okay? Parehas. Like sign. Example of like sign in our lesson. Positive and positive. That is like sign. Okay? Another. You can also have negative and negative. Yan yung tinatawag na like sign. Okay? Pag sinabi nating like sign, let's say, example number 1, positive 6 plus positive 4. Anong gagawin mo? Sabi niya dito, add. Damaan. Oh, 6 plus 4. okay, if the 2 integers are both positive, the numbers are added. Okay? The numbers are added. 6 plus 4 equals 10. And take the positive sign. Okay, paano kapag wala yan? Pwede rin bang maging tama? Opo. Okay, tama. Kasi sa elementary kayo, ang sabi ng teacher ninyo, a number with or without positive sign is considered positive. Okay? Next, still like sign, both negative, negative, negative. Okay? So negative 3 plus negative 5
parehas sila na negative, you add the numbers. 3 plus 5 equals 8 and then you copy the given sign which is negative. Sino ang hindi nakaintindi dito sa ating example? Ganun lang siya kadali. Okay? Opo. Ganun lang siya kadali. Next. Opo. Next. Unlike sign. Ano naman ang ibig sabihin ng unlike sign? Ma'am, Siyempre, kabaliktaran ng like. Kung ito ay parehas, dito naman ay magkaiba. Okay? Example ng unlike sign natin. Negative, isang positive. Yan. Isang positive, isang negative. So, ano ang gagawin natin sa mga numbers? Subtract. Okay? Subtract. Magbigay ako ng halimbawa dito sa ating activity. Nasaan na yon? Wala na. Mamaya na lang. Subtract ha, subtract. And then, ano ngayon ang magiging sign niya? Then take the sign of the larger absolute value. Okay. Larger absolute value. Example, positive 5 plus negative 9. Magkaiba sila so you are going to subtract 9 minus 5. So that is 4. Then take, ano ibig sabihin ng take? Kunin mo daw yung sign ng larger absolute value. Alin dito yung larger number? 9, tama? Kaya kunin mo, kopyahin mo yung negative, idugtong mo doon sa 4. Kaya naging negative 4. Any question? Any question? Wala? Nasa addition tayo, addition. Wala po. Next. Sabihin lang kung medyo nahihirapan. Okay, next. Dito naman tayo sa subtraction. Anyway, ito ibibigay ko itong PowerPoint ko doon sa FB group para makasunod ulit kayo, no? Rules in subtraction of integers. Okay. Para hindi kayo mahirapan, 3 lang ang rule, 3 word lang ang dapat mong tandaan. Keep. Change. Change. Anong ibig sabihin ng keep? Magtawag ako. Anong ibig sabihin ng keep? Precious, laro ko. Anong ibig sabihin naning ng keep? Kunin po. Keep. Get yun. Get. Anak, yung keep. Get. Yung iba naman, sino ang Jasmine, nakikita kita Jasmine. Buti pa si Jasmine, lagi kong nakikita ang mukha niya, Nakita naman, yan, Catherine. Catherine. Anong ibig Ma'am Raven. Ha? Ma'am Raven po. Raven, anong ibig sabihin ng keep? Ma'am Tago. Itago, yan. Okay, pwede. Yung change naman. Pampalitan. Palitan. And then palitan. Okay, magbigay tayo ng example. Yung rules in addition of integers, kailangang kabisado mo yung ito. Yan. Kabisado mo yan dapat. Okay? Huwag mong kalilimutan yung rules in addition of integers kasi naka-integrate dito sa subtraction. Okay? Alam niyo yung part ng subtraction sentence? Ma'am, may nag-iisabay. Alam niyo yung parts ng subtraction sentence? Yung positive 6, anong part ng subtraction? Di ba siya yung tinatawag na win-win? Tama? Naalala niyo yan? Tapos, minus. Yung positive 4, anong part ng sentence yung positive 4? It begins in letter S. Subtrahend. Yung result naman, yung sagot na positive 10. Tanggalin ko ito. Wala pang sagot. Ano yung result natin? The result in subtraction sentence is what we call difference. Yan, difference. Hindi ninyo yan,
Nakalimutan ninyo sa elementary? Yan. Oh. Ano yung keep? Ano ang ibig sabihin ng keep? Ang keep ay para yan sa Minduin. Ito. Yan. So magkakaroon na tayo ngayon ng solution. Okay. Solution. Yan. Solution natin. Ang sabi niya, yung first rule, keep. So you keep the Minduin. Okay? Yung keep ay para sa first integer. You keep the Minduin. So ano ang Minduin natin? Okay. So you are going to copy as is. Walang mapapalitan. Change. Para kanino yung first na change? Para sa subtraction. Ano nga ba ang opposite ng subtraction? Siyempre, addition. So kapag nag-change ka ng subtraction, it becomes addition. And then change. Ano naman yung change? Dito sa subtrahend. Ano ang i-change? Papalitan mo sa subtrahend. Yung sign ng subtrahend. So magiging -4. Tingnan muna ninyong maigi. Tama ba? So pag sinabi natin keep, you keep the Minduin. Change, you change minus to plus sign. And then change, what are you going to change? The positive sign becomes negative sign. Okay, answer. Siyempre, nandito na tayo sa addition. Ano ang sabi ni addition? Kapag tayo ay nasaan na yung halimbawa natin? Ayan, unlike sign. Pag sinabi niyang unlike sign, subtract. Then take the sign of the larger absolute value. Kaya dito, ano magiging sagot natin? They are positive and negative. They are different or unlike. Kaya you subtract 6 minus 4. 2. Then take the sign of the greater absolute value. Which one here has the greater absolute value? Di ba yung 6? Tama? Opo, ang sign ni 6, positive. So you take positive. Okay? Opo. Some more example? Gusto pa ninyo ng ibang example? Yes, ma'am. Isa po. Okay, isa pa. Palitin natin ito na garod. Para, yan. Another example. Sabihin niyo kung nakikita ninyo, Let's say negative. Negative 15. Minus, let's say, positive 12. Solution. Anong sabi niya doon sa solution natin? Make use of, okay? Keep. So you keep the Minduin, negative 15. So walang nabago. Change. Sabi niya, change. Ano i-change mo? Yung minus sign, it becomes plus sign. Okay? Next. Another change. Yung positive 12, kunin mo yung kanyang opposite. Magiging negative 12. Tama? Opo. Kung natapos mo na yung keep, change, balikan mo na yung natutunan mo sa addition. Negative 15, negative 12. Ang sabi niya sa addition is, if it is like sign, you add. Okay? If it is like sign, you add. So this will be 27. Then copy the given sign. Okay na tayo? Opo. Mag-text kayo kung i-text mo sa akin kung ano yung mga nahihiyang magsabi. I-text niyo sa akin kung aling part ang hindi niyo maintindihan. Okay? Opo. Okay, next. Ayan, tapos na natin yan. Ayan, dito na tayo sa activity number 1. Doon sa inyong activity sheets, ito yon.
hearts of integers. What has 13 hearts but has no other organs? Okay. So ito ay puzzle. Okay? To get the answer, compute the sums of the given exercises below. Write the letter of the problem corresponding to the answer found in each at the bottom. Okay, let's say, kung meron kang, halimbawa ito, ang sagot niya ay 120, ang corresponding letter niya ay E, dito mo siya isusulat yung E. Bubuin mo, makakabuo ka dito ng isang phrase na kung saan yun ang magiging sagot doon sa tanong. What has the 13 hearts but has no other organs? Okay? Opo. Kumusta? Nakatulog na ba tayo? Ma'am, hindi pa po. Okay, ayan. Okay, very good. Dito. Magbibigay ako ng halimbawa, Okay. Halimbawa si Marialyn. Ay, si ano ito? Pangalan na si Leonardo. Yan, Leonardo. Okay, letter A tayo ha. Dito sa mga blank, ang ilagay natin is corresponding letters, okay? So, sasagutin natin lahat ito, and then kung ano yung magfo-fall na sagot, tingnan mo dito sa baba. Okay, halimbawa, Leonardo, what is 25 plus 95? Ano? Excuse me po. 100? 20. Tama ba? Leonardo, Jelly. Jelly? Po. Tama ba si Leonardo 120? Jelly, tama ba? 120 ano? Correct. That is 120. So, yung 120, ang corresponding letter niya ay A. So, lahat ng 120 na makikita mo dito, ang isulat mong letter ay A. Yan. So, sample natin yan ha. Sample. Okay? Nasaan pa yung A? Dito. A. And then, nasaan pa? Nakakasunod ba tayo? Opo. Opo. O, pag hindi yan. So, kaya namin yung sagutan yan. Okay na? Halimbawa dito sa letter C, sabi niya sa letter C, positive 38 plus negative 15. This is unlike sign. Ano ang sabi ng unlike sign? You subtract. Okay? You subtract and then copy the sign with the greater absolute value. What is 38 minus 15? Ma'am, 80. Sino yung nagsalita? Vince. Okay, Vince. Ano ang sagot mo, Vince? Ma'am, 80. 18. Correct ba yung 18? Ma'am, 8. 8? 38 minus 15. 13 po. 13? 28 lang yon. Ay. Ma'am, 23 po. 23. So, hanapin mo dito, ang sign niya ay positive or negative? Positive? Positive, kasi mas malaki si 38. Kaya ang sagot natin, hindi lang siya 23, kundi positive 23. So, nasaan siya? Nandito. Sige, lagay ko na nga lang para may bonus kayo. So, dito ay C. Meron pa ba? Ma'am, isusulat niyo sa papel? Ganyan ang gusto kong makita. Dapat makabuo kayo ng phrase. Okay? 1, 2, 3, 4, 5 lahat yan. Ma'am, gagayahin yan? Ha? Sulat po ba sa papel, ma'am? Oo naman, sa papel. Ma'am, gagayahin yung mga number sa baba? Ito lang naman ang kukopyahin ninyo, Di ba? Ito lang naman. Yung solution, pakilagay na lang sa scratch paper.
Ang gusto ko lang na makita ay yung final answer. Ito lang ang makikita ko. Okay? Yan lang. Huwag tayo masyadong mag-aksaya ng papel. Alam ko, ang dami na ninyong nagamit na papel. Punit dito, punit doon. Di ba? Scratch muna kayo. Okay, next na tayo. Sino ang may problema sa activity 1? Magtanong ako. Hindi ko makita Risa, may problema ka sa activity 1? Wala naman. Bilima? Okay. Maganda ba ang online class natin? Maganda? Okay, next. Let's move on. Yan, activity number 2. Power integer. Yan. Nandito siya, power integer. Lahat yan, ginawa kong halimbawa. Kasi nga, meron tayong mga terms, di ba? Kagaya halimbawa sa number 1, subtract negative 5 from negative 2. Paano natin gagawing equation ito? Ano ang mean wind? Ano ang subtrahend? Ano ang una ba? Okay, ganito siya. Ay, okay. Sino ang makakapagsagot niyan? Anong ilalagay natin na number dito? Negative 5 ba ang mauna? Ma'am, Negative 2? Tama ba yan? opo. Opo. Tama ba yan? Okay, this is wrong. Hindi ganyan. Because of the word from, okay. Baka pagka-subtract magbabawas, Opo. babawasan mo daw ng negative 5 yung negative 2. So saan ka magbabawas sa negative 2? Di ba? Kagaya halimbawa nito, 9 minus 4. Okay. Kagaya ng 9 minus 4. Saan ka magbabawas ng 4? Sa 9. Ganun din pagdating sa number 1. Saan ka magbabawas ng negative 5? Sa negative 2. Kaya mauna ang negative 2. Okay? 5. Naintindihan? Opo. Ganyan. Okay, solution natin ngayon. Solution. Ito ay ginagamitan ng keep, change, change. Paano ang solution natin? You keep the mean wind. The mean wind is negative 2. Tama? Opo. You change minus to plus. Change, another change. You change negative 5. It becomes positive 5. Okay, next. Follow addition rule. Ang sabi ni addition rule, if it is unlike, you are going to subtract. Okay, subtract. Kaya, 5 minus 2. 3. 3. Ano ang sign ng 3? Positive. Positive, correct. Bakit positive? Kapag nandito ka sa subtraction, lagi mong tingnan yung sign ng greater absolute value. Yung bigger number ang lagi mong tingnan. So yan ang sagot sa number 1. Okay, next, number 2. Sa number 2 naman, the sum of, okay, syempre alam na natin yung sum. Negative 7 plus positive 10. So, anong sagot dyan? 17. Oo. Lagi ninyong sundan yung ating... Anong sabi niya? Unlike sign, subtract. Oh, 3 po. anong 3. Anong sagot? 3 po. Ang sagot ay 3, correct. Anong sign ng 3? Positive. Correct.
Ma'am, may negative. Syempre, greater kasi si 10 kesa kay 7, kaya kunin mo yung sign ng 10. Positive. Di ba kanina yung una tinanong ko kayo? Ang number na walang sign is considered positive. Tama? Okay, burahin na natin ito. Burahin ko na yan. Okay. Let's go to number 3. 5. Okay, 5. Ano ang symbol ng 5? Siyempre, ganyan ang symbol niya. Ano naman ang symbol ng less? Less than. Ano ang symbol ng less than? Ma'am, ano po? Plus. Dadag. Ano ang symbol ng less than? Is it plus or minus? Minus. 5 minus negative 6. Ayan. So, balikan ulit natin yung tinatawag na keep, change, change. You keep 5, you change minus to plus, you change negative 6 to positive 6, therefore, 5 plus 6 equals 11. Next, number 4. What operation symbol is added to? Ma'am, add. Add po. Plus, okay. So, 16 plus 5 equals 21. 21. Sabihin lang, mag-chat lang kayo sa akin kung hindi kayo nakakasunod. Opo. Bakit meron namang napakabilis naman, may nagtatanong sa group chat natin. Ito naman. The sum of. Siyempre, pag sinabing the sum, plus yan. Okay, ano ang i-add mo? Negative 15 plus positive 4. Anong sinabi niya doon sa unlike sign? You subtract. Okay? Subtract. 15 minus 14 is 11. But 15 is greater, so you take the sign of 15. So we have 11. Okay. Negative 11. Carry on. Lahat sana naka-open yung camera. Mabuti si Jasmine. Nakakahiya. Nakakahiya. Ngayon nga lang tayo magkita-kita. Okay, next. Let's move on to number 6. Sino ngayon ang sasagot sa number 6? Ano ang mauna? 23 o 9? 9. From. Yung 9 now, babawasan mo ng 9 yung 23. Kaya magiging 23 minus 9 equals answer. 12. Jelly, talakan sa mo, Jelly. Jelly, anong sagot mo, Jelly? 23 minus 9. Correct, 14. Next. Number 7. 26. Tama? Added means plus. 11. Pag magkaiba sila ng sign, subtract. 26 minus 11. Alam ko na kung pala doon si kanina. Juliana. Anong sagot mo, Juliana? Ma'am, 17. 17 ba? 7? 26 minus 11, di ba? 15 po. Correct, 15. Pero ano ang sign niya? 15. Positive, right? Positive. Pwede mo nilagay. O kaya, pwede rin siyang ganyan. Okay, next. Magtawag ako. Yes, ma'am. Magtatawag ako.
Ateya. Ateya Jade. Anong sagot mo sa number 8? What symbol is related to decrease by? That is minus, right? Minus. Decrease by means minus. Oh. Keep, change. You keep negative 26. You change minus 2 plus. You change positive 5 to negative 5. Ma'am. Both integers are negative. So, anong gagawin natin? Add or subtract? Add. Add. Nasaan na si Jade? Ateya, ano ang sagot mo dito, Naneng? 31 po. Correct, 31. Negative 31. Next, number 9. 24 less than. Less than means minus. 24 minus negative 4. Sinong gustong magsalita, magsagot? Pakisabi ang pangalan, naka-record tayo. Sinong may gusto? Any volunteer? Ma'am? Anong sagot natin dito? Any volunteer? Pakisabi yung pangalan para ma-recognize natin yung nagre-recite. Di ba ito? Keep 24, you choose minus to plus, negative to positive. Pangalan? Sino magre-recite? Anong sagot natin dito? Ma'am, 20. Ma'am, 28. Pangalan? Ang bayan. Pangalan? 28 po. Pangalan? Si Vince ba yung nagsalita? Sinong kasama ni Vince na nag-recite? Ma'am. Ma'am, 30. Sabihin lang yung pangalan, 28. Kahit mag-chorus kayo, okay lang. Basta sabihin yung pangalan. Kasi naka-record tayo. Okay. Visa po. What word or term related to increase by? Ma'am, minus. Increase. Increase. Sino nagsabi ng plus? Ma'am po. Okay, so that is negative 5 plus 16. Magkaiba sila. You subtract. What is the sign? Ano ang sign ng sagot natin? Madam, negative. Yasmin, anong sagot mo, Yasmin? 21. Negative yung isa, anak. Negative yung isa. Kapag negative at positive na pinagsama, isubtract mo yung dalawang number. Madam, 11. 11 po. 11 po. Ma'am. Madam, negative 11 po. Raymond yung nagsalita. Negative Pero 11. ay positive. Okay. Any question about power integer activity 2? Wala na. Okay, next. Let's go to team I Take My Challenge. So Take My Challenge is all about a problem solving. Okay. Nasaan na tayo? Yan, problem solving yan. Okay. Diba meron tayong pinag-aralan nung elementary tayo kung paano makapag-solve ng problem. Tama ba? Yes, ma'am. Yung pinakauna na itinuro ng guro natin. Anong pinakauna? You're going to read. Read and understand. Di ba? Read and understand this problem. And then, anong susunod na sinabi ng guro natin? You're going to identify and describe the given. Di ba? Ano yung mga given natin dito? Playground, supermarket, store, basta, Restaurant. including the quantity, di ba? 30 street, 40 street. Okay? So, yon. Pagkatapos nun, you're going to determine what is asked on the problem. Nasaan ang tanong sa problem? Okay.
Pagkatapos nun, naintindihan mo na siya, alam mo na yung mga given, sketch mo siya. Okay? Kailangan mo siyang lagyan ng illustration para ma-imagine mo. Okay? Para ma-imagine mo kung ano yung itsura doon sa problem. Sketch or illustration, and then making use of the equation. Okay? So sa problem naman natin, gagamitin natin ang operations, yung basic operations. So since ang lesson natin ay addition, subtraction, and absolute value, yun yung mga pwede nating gamitin. Okay? So, pwede paki-screenshot ninyo. Ito. Tapos na, ma'am. Lang po, ma'am. Done na po. Tapos na po. Alam ko na medyo nalilito kayo dyan kung paano siya sagutin. Tama ba? Ma'am, Ito tama po. yung kanyang illustration. Yan. Ang gusto ko lamang na gawin ninyo is yung store, my house, playground, supermarket, which is 30th Street, and then bus stop, 40th Street. I-label lang ninyo kung nasaang banda ang mga ito. Okay? Halimbawa ito, doon. Yan. So sa drawing mo ganyan siya. Yun yung tinatanong sa problem number 1. Okay? So mark their position on the horizontal lines 2. Sabi niyang ganon. So ganyan yung gagawin mo. I-label mo. Ma'am, wala namang 40 na nakikita ko dito. Okay. This is not a representation of the distances. Gamitin natin yung number line. Kung 30 at saka 40 ito, pwede mo namang gawin 10, 20, 30, 40. Di ba? By 10. As long as pare-parehas yung kanyang distances. Kapag multiples of 10, multiples of 10. So pwedeng 10, 20, 30, 40. O pwede namang ganyan na siya. So i-label mo siya. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample. Nandito siya sa fourth, yung bus stop ay nandito siya, sabi niya kasi sa eastern part. O yan. Parang ganon, 40. Nasaan naman yung street? Nasaan yung playground? Okay? So, i-label mo lang siya. Alam niyo yung ibig sabihin ng label? Itapat mo kung nasaang banda ang location niya. Okay? Thumbs up tayo doon. Thumbs up. Nasaan na si Juliana? Thumbs up. Yes, ma'am. Oh. So, i-label na. Pinadali ko na lang sa inyo yan. I-label nyo na lang. Itatapat ninyo kung saang banda yung kanyang respective position. Okay? Next. Ayan na siya. Doon na tayo sa next. May key answer na kayo. Nakita na ninyo. Okay, dito na tayo sa multiplication and division. Okay pa ba kayo? Okay pa? Okay ka? Opo, ma'am. Okay. Okay pa tayo ha? Okay. Sa multiplication naman, the same. What's important is you know how to multiply numbers. Pag hindi ka marunong mag-multiply, gamitan mo siya ng multiples. Skip counting by 2 kapag ka table of 2. Okay? Pero doon sa ating, napansin ko doon sa ating pinakaunang activity sheets na ibinigay ko sa inyo doon sa numeracy test, ang dadami ninyong nakuha ng multiplication. Kaya I expect na marunong tayong mag-multiply at saka mag-divide. Okay? So like sign. So if you will multiply two like signs, okay, let's say positive multiplied by positive, the product is positive. Negative multiplied by negative, the product is still positive. Okay? Pag unlike sign naman siya, yung product, what is product? Product in multiplication sentence. Okay, magbibigay ako ng halimbawa. Okay, halimbawa. Nasaan na yun? Saglit lang.
Okay, halimbawa dito tayo. Like sign muna tayo. Positive 4. Okay, lagyan natin ng quotation mark. Ay ng parentheses. Times positive, let's say 3. Okay, positive 4, I should say, positive 4. Okay pa rin ba kayo? Yes, ma'am. Ayan. So kapag positive 4 multiplied by positive 4, gaya ng sinabi ko sa inyo, you always multiply the numbers. That is 4, 8, 12, 16. Okay. Dapat alam niyo yung table of multiplication. Okay. Let's say negative 7 multiplied by negative, let's say 4. Okay. This is positive, right? Okay, kasi kapag like sign, it is always positive. What is 7 times 4? 28 po. 4. Okay, 28. Correct. That is 28. Pag unlike sign naman, halimbawa ito, copy-paste ko na lang ito para mas madali. Kapag unlike sign naman, the product is always negative. Okay? The product is always negative. Let's say ito gawin kong negative. Negative 4 times positive 4, unlike sign sila, yung isa positive, yung isa negative, your product is negative. Okay? Next. Yung isa naman, let's say this one. Wala na. Wala na. Halimbawa ito, ano ang magiging sagot natin? Positive 7 times negative 4, negative 28. Ganyan lang kadali yung multiplication. Gaya ng sinabi ko sa inyo, yung prior knowledge ninyo dito, dapat marunong kayo sa table of multiplication. Once na nabasa mo o kaya narinig mo yung dalawang number, nakaregister na kaagad sa isip natin yung sagot. Diba? Kagaya halimbawa, question. Magtatawag ako. Denise, negative 4 times negative 10. Risa, ano ang sagot doon? Question, ma'am. Ulitin ko. Negative 4 times positive 10. Yan na lang. Negative 4 times positive 10. Part po. Negative 4 times positive 10. Mama ko na lang. Mama ko na lang po. Raven. Ano sagot mo, Raven? Ma'am, negative 40 po. Very good. Negative 40. So, ang importante, marunong kang mag-multiply and at the same time, huwag mong kalilimutan yung rule natin ng multiplication. Parehas na positive, positive. Parehas na negative, positive. Pag magkaiba, negative. Diba? Okay, next. Yan. Let's have activity number 1. Okay, pakilabas ninyo yung ating activity sheets. Okay, math dilemma. What English term is given? May mali ito. Is given or characterized by the use of long words. So to solve the dilemma, match the letter in column 2 with the number that corresponds to the numbers in column 1. Okay, multiplication lahat ito. Okay, ma'am. Sample natin dito, sample. Yan. Nakikita ninyo? Opo. Opo. Ayan, pala siya, ayan.
Magbibigay ako ng sample. Let's say number 1. Bonus round natin ito. Positive 6 times negative 12. Siyempre, ang uunahin mo yung sign. Positive times negative, that is negative. Tama? Okay, negative. So, pwedeng ito, yan. Lahat, tingnan mo yung mga negative na dyan. But, what is 6 times 12? Ma'am. Ano magsasagot? 72, ma'am. 72. Precious? Correct, 72. 72, ma'am. 72, correct. Ngayon, ang ilagay natin dito is negative 72 is D. Okay? D ang ilalagay natin dito. Okay. Pakapalan natin ng konti. Okay, letter D. Yan. Pwede dito letter D ang ilagay ninyo dyan. Pero dito, kasi ikaw ay bubuo eh. Ang sabi niya kasi sa instruction, what English term is given? Kaya, pwedeng ang sagot ninyo is ito. Ito dapat makita kong sagot ninyo. Kagaya doon sa previous kanina. Okay? Bubuo kayo dyan ng phrase. Okay? Next. Paano naman kaya kapag ito number 9, number 8? Alam ko, magkakaano kayo dyan. Mahirapan kayo dyan. Number 8. Negative 5 times negative 5 times negative 5. Para hindi kayo ma-confuse, unahin nyo muna yung mga signs. Negative times negative. Ano yung sagot natin kanina? Ano yung negative times negative? Positive. Okay. Negative times negative is positive. So yung dalawa lang muna ano? Negative times negative, positive. So ang sagot nitong dalawang ito, positive. Next, idagdag mo yung isa dyan. Positive times negative. Ano ang positive times negative? J-Mark. J-Mark? Gising ka, J-Mark? Ay, hindi narinig ni J-Mark. Juliana, positive times negative. Ma'am, pakiulit. Positive times negative. Wait. Ano ang positive times negative? Ano ang sabi niya dito kanina? A positive multiplied by negative is? Negative. Negative. Correct. Sinong nagsalita doon? Mama ko. Negative. Okay. Sino yon, Se? Peter. Ay, Peter. Okay, Peter. Naka-record yan. 5 times 5 times 5. Ma'am, negative 125. Correct. Negative 125. So, nasaan dito ang negative 125 dito? Okay? Ito. Q ang ilalagay mo dito. Okay? Sa taas ng negative 125, ang ilalagay mo ay Q. Okay. So, bahala na kayo dyan. Okay? Yes, ma'am. Number 9 naman ganito, kapag even numbers, yung bilang ng negative, magiging positive. Kung yung bilang ng negative ay odd number, kagaya ng 3 negative, siya ay negative. Okay? Opo. Pero kung nalilito kayo sa even and odd, isa-isahin na lang. Negative times negative, positive times negative, negative times negative, positive. Ganon. Okay, next. Activity number 2. Meron kayo niyan? Opo. Who is the German physicist that is best known for his theory of relativity and the equation E equals mc squared? Okay, energy yan. Okay, which foreshadowed the development of atomic power and the atomic bomb. Yan, ganun din. Ganun din siya, but it is division. Okay. Anong sinabi ko kanina pag division? Pag nasa division ka, like sign, positive,
Unlike sign, negative. So yung multiplication and division, parehas yung kanyang rule. Ang pinagkaiba lang nila, kapag multiplication, of course, i-multiply mo yung number. Kapag division naman, you are going to divide the number. Yan. Let's say, masyadong marami ito. Okay lang, ma'am. Oh. Sino ang marunong mag-divide using 2 digits na divisor? 352 divided by 2. As much as possible, huwag kayong gumamit ng calculator. I-practice natin yung manual na computation para hindi natin siya makalimutan. Alam ko, meron tayong cellphone, meron tayong calculator. Hanggat maaari, yun bang huwag ninyong hahayaan na dumidepende lang kayo sa calculator. Ma'am, 171. 100? 71. Oh, divide tayo, divide. Ano ang sagot? Ma'am, negative 16. Negative? 16 po. Ayan. So, negative 15. Yan ang letter A. O, ganun siya Ito ang gusto kong makita na, ito ang gusto kong makita na sagot nyo sa papel. Okay? Ma'am, negative 16. Example lang tayo, halimbawa negative 15. But I think it is not negative 15. 15 ba? Sige, wala. 16, ma'am. Negative 16, ma'am. Negative 16. Paano nga ba mag-divide? Sino ang nakakaalam mag-divide? Mama ko. Okay. So, 35 divided by 22, tama? Opo. Yan siya. Di ba 1? 1 times 22 is 35. 35 minus 22 is 13. Bring down 2. 132 divided by 22. 6. Tama? Negative 16. Ito. Yan. So, ito ang letter A. Tama ba? Opo. Manual ang gagamitin natin Yung mga hindi marunong mag-divide, personal message ninyo ako. Bibigyan ko kayo ng Kapag ka sa multiplication, halimbawa hindi ka marunong, pwede kang gumamit ng multiples or skip counting. Kapag hindi ka marunong mag-divide, pwede mo pa rin gamitin yung addition o kaya yung subtraction. Okay? Ma'am, kailangan pa po itong ipakita yung solution? Hindi na. Pero, alam niyo ang policy, hindi lang ng DepEd. Opo, ma'am. For the Philippines, honesty is the best policy. Okay? Opo. Honesty is the best policy. Hindi porket answers only, i-calculator yun, tadi kung lang kitaan di answer yo. No. Tatanungin ko ang mga magulang ninyo pag isauli yung activity sheets. Tapos meron pa akong in general na lang ito, may napansin ako. Bakit ang dami ninyong penmanship? Yung isang activity sheets, 3 klaseng sulat. Magkaiba yung stroke ng sulat. Okay? Wag na nating gagawin itong next na week. Siguro nag-a-adjust kayo sa dami niya. Kaya nagpatulong na kayo kay ate, kay kuya, o kaya kay mama. Huwag ninyong gagawin. Okay? So, yung sarili mong sulat, pwede kang magpaturo, pero yung sagot mo ay sarili mong sulat sa papel, hindi sulat ni mama. Okay? Opo. Meron akong nakita na gano'n. Bakit 3 naman na yung penmanship niya? Dinaig na ninyo si Marcos. Ang dami na ninyong penmanship. Okay, next.
Oh, ayan. Problem na tayo. Parang ito na yung last yata natin, ano? Meron kayo nito, problem solving? Ma'am, meron po. Okay. Meron Yan. po. Meron. Problem solving, ganun din doon sa pinakita ko sa inyo kanina. Okay, intindihin mo, Ana has 20 5 peso coin. Ano nga ba yung 20 na 5 peso coin? Magkano lahat yon? 20 pesos. 25 peso. 20 piraso na tigfa 5 peso coin. 100. 100 First. 100 po, ma'am. O, ewan ko. Ayan. If her niece took 5 of the coins, yung pamangkin daw niya, tinanggal niya, kinuha niya yung 5. Yung 5 coins out of 20. Okay? How much has taken away? So ano nga ba yung sasagutin mo dyan? Madam, yung how much has been taken away? Oh, taken away. So, doon sa 5 na kinuha niya, magkano siya? Magkano yung corresponding value niya? Di ba? Naintindihan niyo yung tanong? Pag sinabi nating, how much has taken away? So, magkano lahat yung kinuha niya? So, out of 20 na 5 peso coin, kinuha ng pamangkin niya yung 5 coins. So, magkano lahat yung kinuha niya? Madam, 25 ba? Huwag na nating sasabihin yung sagot. Ganon din dito sa number 2. Maria can type 45 words per minute. How many words can Mark type in 10 minutes? Okay. So this is what? What operation involved in number 2? Ma'am, time. Okay, very good. Next, number 3. Jose worked in a factory and earned 7,875 pesos for 15 days. How much is his earning in a day? What operation is involved? Ma'am, divide. Division. Very good. Next, number 4. There are 336 oranges in 12 baskets. Sa 12 baskets ha, we have 336 oranges. How many oranges are there in 3 baskets? So this is just a matter of division and multiplication. Okay? Division and multiplication. Alam ko magagaling kayo, di ba? Galing ng Inumutan, galing ng Central, galing ng Camantiles, magagaling yan. Ano pa, galing ng Yat-Yat. Next, number 5. A father has 976 square meters lot. He has to divide it among his 4 children. What is the share of each? So, ito na yung keyword natin. So, you're going to divide. Okay? So, any question so far? Sino ang hindi nakasunod? Yung ating lesson ay good for week 3 lang yon. Yung week 4 on next Thursday at exactly 9:30. So pwede kayong magsabi ng mga concerns ninyo kasi meron pa naman tayong remaining time na 24 minutes. Ma'am, ako lobat na. Ay, malobat na. Mama ko rin po. Ay, okay, so ganito na lang. So isi-send ko doon sa FB group natin itong ating online discussion para ninyo. Okay, so at the end, okay, we have thank you and have a nice day. Goodbye mga anak. Salamat. Thank you po, ma'am. On Thursday. Sana may natutunan. Nakala na Sana may natutunan. Okay, thank you. Ay na, nandyan pala si Catherine Cabildo, si Raven.